Eh, maayos na araw sa ating lahat. Yan. Salamat tayo sa Panginoon na buhay tayo. March 25 2024. Okay? Marami tayong pag-usapan uli. At salamat na walang vertigo. Kasi pag may vertigo, kawawa, wala. Talagang hindi tayo makapag-vlog. Salamat sa araw na to. Sa atin lahat, halos maganda, maayos, normal ang araw. Mainit, malamig naman sa gabi. Most of the time malamig sa gabi. Saka sa mga may karamdaman, abot ko yung aking dalangin na kayo ay gumaling. Okay? At ang God ay maggawa ng miracle para gumaling kayo. Ayan. Sa lahat na may mga struggles, yan, ipagdasal na ang God nang bahala sa atin. Okay, pag-usapan natin ngayon health. Balik tayo sa health. Ang last ko na napag-usapan yung health, nasa Canada ako At saka yun, anti-terrorism, yan, paborito ko yan. Okay. Natawa lang ako. Okay, sige. Tumatakbo yung sasakyan natin. Sa sinabi ko, normal na araw ngayon, hindi masyado busy, walang ibang appointment. Ayan, ito si Papa Bot, God bless sa lahat na aking mga taga-subaybay. Hindi ito biro, I'm very serious. Kaya ginagawa ko ito much more na may experience ako sa ibang bansa na maganda ang kanilang pamalakad. Hindi ko alam kung kagaya sa United Arab Emirates, ang ganda. South Korea, napuntahan ko na yan Thailand, Cambodia. Salamat naman sa Panginoon dahil sa mga kaibigan na may missionary work na nakasali tayo sa kanilang mission work. Being a physician, may medical mission din na tayong ginagawa sa ibang bansa. At sa nakikita ko, iba ang talagang culture nila kaysa atin. Sit back, relax Matindi pag-usapan natin ngayon. Daabot ng 2 oras. Bakit ganito tayo ka-aggressive? Bakit tayo ganito ka-aggressive? Dahil hindi lang sa experience natin 65 years old na tayo Yan. We are summing it up. Kumbaga, wrapping up sa mga sitwasyon Diyan na muna ang cellphone sa holder kasi kwanto, crossing ayan may sinasabi tayong extreme care kung pwede lang yan, kailangan ingat. So matagal na natin sana gawin to, kaya lang wala tayong medium of communication. Ito, Facebook. Salamat sa Diyos or sa hindi Diyos. Jewish people na nag-imbento ng Facebook, imbento ng YouTube, mga Jewish yan They are really the chosen people of God. Huwag nyo nang baliktarin. Hindi naging Arab ang chosen people of God. Sorry to tell you that. Kasi kung aggressive kayo at may propeta kayo nakareceive ng theophany at naging aggressive dahil matalino, matapang, maliksi, minsan maragsa ang propeta nyo, peace be with him, na hindi naman marunong sumulat kuno at sinulat ng Islamic scholar, ang hanggang ngayon ay sinusunod ng mga tao na never ever been corrected for 1,500 years. Yung iba, yung paniwala na may struggle, may jihad, na may extremism. Yan ang pag-usapan natin. At salamat sa 1 billion na mga nominal, mga moderate. May natitira pa tayo mga 200 million. Ayan. So pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin health muna. Alam nyo ba,
vulnerable tayo. Lahat. Vulnerable tayo. Madali lang tayo magkasakit. Tao lang tayo. Sabihin ko sa inyo. Walang ibang makakatulong sa atin na nagbibigay ng hangin, nag-protect ng ating mga organs, nagbigay linaw ng sa ating mga mata at mga nakarinig tayo dahil may nagkokontrol sa ating mga tainga. Panginoon. Ayan. Panginoon, Abraham, Isaac, Jacob, Jesus Christ. Talagay na natin. Si David nasa hanay, amahan ni Jesus Christ. Ayan. Kaya makinig kayo. Papabot lang to, but we are making this a serious challenge para sa lahat. Okay. Ngayon, nakikita ko kasi, no, Maoti, Abu Sayyaf, yun, nasa YouTube yung kanilang mga pagputol ng ulo, ganyan-ganyan. Yan, sigaw sila ng alak, alak, alak kung makapatay sila ng tao, lalong-lalo na military. Natingin ko lang, armas lang naman tong hinahawakan niya. Maya-maya pag kinagat ito ng mosquito na may malaria, patay din ito eh. Di ba? At not to mention kung paano ang hygiene nila, ha? Siguro, palagay natin, naglalaba din sila ng kanilang mga baro. Pero how about ang tamang toothbrush, ang tamang hygiene, naglilinis ba kaya ng katawan? So parang hayop na walang may-ari. Sorry ha, ulitin ko. Paano kaya ang kanilang hanap buhay? Sa bundok o saan-saan sila? Siguro ang baho din bunganga. Sabihin ko, tala mo kung sino kayo. Mabaho tayo pag nagising tayo sa umaga. Baho ng bunganga natin. Tao lang tayo, para tayong patay na daga. Nakita ko yan eh. Ang yabang-yabang eh. Pasigaw-sigaw ng alak. Aybar. Sino ngayon ang pinagbubunyi nyo? Who are you praising? You are praising your God. Fake God. Ayan. Kasi hindi kayo naniwala sa tunay na Panginoon. Naniwala kayo sa piking propeta, kung sino yan, or mga Islamic scholars o mga scholars na hindi magandang ginagawa kundi makamundo. Alam mo, maraming nakareceive ng Theophanes eh. Mga Theophanes, gumagawa din sila kanilang aklat, holy book. Hindi ko alam kung Vatican sila na manunulat. Alam mo, nakikita ko kasi mga tao mahipokrit eh. Hipokrito. Kala mo kung sino na silang kapit sa Panginoon, kapit sa Diyos. Mali yan, mali yan, mali yan. Then you're making your own laws na kayo ang pinakatama. Uy, minsan kayo na intercessor. Ano ba yan? Nagpasalamat nga kayo, may theophany kayo ng God eh. Tapos you gave much emphasis to worldly feeling, worldly things. Hindi maganda. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Hindi maganda. Okay. Marami tayong pag-usapan sa sinabi ko na eh. Ngayon, palagay natin ako, maliit pa ako, may allergy na ako sa lamig. Kalain mo, nagsikap ako ng whole high school hanggang second year. From elementary, hindi ako naliligo ng umaga kasi sinisipon ako eh. So alam mo pala ang problema doon. May allergy nga ako, pero nako, heater lang pala ang problema. Dapat nag-init na lang ng tubig, makapaligo pa ako ng umaga. Ayan, ngayon dumating ang high school. Alam mo ba, high school, nagbabike ako tuwing Tuesday at saka tuwing Thursday. Ang MWF ko, yun, nakasakay kami sa aming service na tricycle or jeep, para mag-aral. Yung siguro punas-punas lang, wala nga eh. Siguro kahit na toothbrush siguro nakalimutan pa, kasi high school eh, first year, second year doon sa amin Banga. Ayan, mag-travel kami ng mga 5 to 6 kilometers. Ayan, paghapon naman susunduin 5 to 6 kilometers. Ngayon ako mali, kasi may allergy nga ako sa lamig.
Pag Martes, nagdadrive ako ng bicycle. Paglabasan ng tanghali, magbabike ako uwi sa bahay para maligo. Ano ba yan? Nasakripisyo ko yan eh. Ayan, kasi wala akong masyadong guidance eh. Sakripisyo ko yan. Pagka alauna or 12:30, balik na naman ako, tapos kain konti. Balik na naman ako, bike na naman ako ng 5 kilometers papunta sa high school namin, first year and second year. May exam pa naman ako ng alas 2 or mga 3 o'clock kasi by every hour may subject eh. Nako, hindi lang naging honor roll ako. Joke lang. Despite na naging honor roll pa rin ako, despite may mga ginagawa ko ng ganyan. Ano ba yan? Ay na lang. At hindi ko kasi alam kung paano i-manage ang aking sarili. Yeah, hindi ko alam. Kasi walang right, tama na mga gagawin. Di ba? Tama na mga gagawin. Dahil wala tayong proper and advice, health advice. Alright. Yun ang nangyari sa akin. O yan, sinabi ko na eh. Ang hirap talaga ang health natin. O ngayon, magyabang kayo na parang hindi kayo mamatay. Armas, baril, bomba. Ay, nagtitinda kayo ng tapang eh. O yan, di ba? Sa mga terorista to ha. At saka sa ibang mga kuno, anak ng kanilang alak. Di ba? Alak na mabubuhay sila. Ano kaya mukha nyo pag nakita kayo ng Panginoon sa langit? Durog-durog ang katawan nyo. And then proud pa kayo at isang tipay nyo ang inyong ginawa na may pinasabog kayo mali, pinasabog kayo na isang bagay ang inyong katawan. Durog-durog ang katawan dahil matutuwa daw yung Panginoon nila pag ano yung tawag yan, nag-suicide at pinasabog ang katawan sa maraming tao para makatikim ng 72 virgins sa langit. Wala yun, loko-loko yan. Hindi ako maniwala yan. That's impossible. Alam mo, nauna na kasing Bible, paulit-ulit ko yan. Ilang buwan na paulit-ulit ko yan. November, balik kayo sa God Peace Love na vlog. Yan, nauna ng Bible yan. Siyempre itong nakatanggap ng theophany, kunwari nagpakita yung God through lights or something, dreams. Ayan, matalino to si Lolo eh, makagawa-gawa ng istorya, mga storytelling alay. Pagdagdagan mo kasi yan ng tawag niyan, makamundong feeling, hindi makadiyos at hindi makalangit, wala na yan. You are bound to hell, diba? Ayan lang, ang problema natin, hindi na correct yun, mga 1,500 years. At nagkagulo-gulo tuloy paano palit-palitan ang mga sinasabi doon sa Holy South Korean na kanilang libro. Look, ang Holy Bible, ito ang pinakamatino na mga writers andyan, Holy Spirit guided people yan. Yan, may mga kwento dyan, may mga Judea, Samaria na mga history, nasa Bible na yan. Kaya lang dumating ang mga bagong last and final fake prophet kuno, yan, pinalitan. Gumawa na kanyang istorya, maniwala sa buwan. Invade the town, kill the men and savor the women. Ayan, subjugation. Babae, halika. Second class citizen lang yung babae. Tanggalin pa yung G-spot dahil ano yun, luko-luko natin. Yung clitoris inaalis. Nasira ulo yata tong mga grupong to hindi, not to mention with due respect sa mga matino na mga 1 billion of them,
So salamat ito, makorek na natin yung mga mali. At salamat sa social media, mga Jewish people na nag-imbento ng WhatsApp, imbento ng anti-polio vaccine, nag-imbento, yun, may nuclear, tawag niyan, atomic bomb, sila pa nag-imbento niyan eh. Yung lolo ko, si Einstein, Albert, ayan. Yan, dandahan lang tayo kasi medyo magulo ng traffic eh. Nag-i-enjoy ako tingin tong mga motorsiklo na to eh. Nag-imbento ng laser, kaya may iron dome sila. Matalino. Aywan ko bakit sila naging chosen people of God, hindi ko alam. Maybe sa history, indigenous ang mga Jewish people sa lugar na yan, Jerusalem, okay, diyan sa Israel, indigenous, kagaya ng Philippines, sa Mindanao, indigenous na yung Bilaan, Tiboli, Manobo, mga Yakan, hindi, doon sa Davao, ano yung tawag doon, native ng Davao, Surigao noon, Teruray, mayroon ng indigenous people sa Mindanao. Ngayon pumasok siguro itong another tribo na siguro 1,000 na rin na taon eh. Nagdadala ng kanilang culture, hindi sila pareho ng salita ng mga Tiboli, Bilaan, at naging warrior, naging separatist na according to them sa kanila ang Mindanao hindi. May nauna na sa Mindanao, marami na. Including you na dumating kung saan kay galing ng mga bansa, Indonesia ba, Malaysia ba, Borneo. Yan. Ang Bilaan kasi, Tiboli, wala silang pinanggalingan kundi dito sa South Cotabato. Sample lang sa mga lumads natin. Sample lang ha. Typical talaga na mayroon silang sariling ninuno. Ayan. Indigenous ang tawag niyan. Jewish people are the indigenous people. Nakasulat sa Bible, kaya lang pinalitan. Pati pa naman ang mga character sa Bible, sinabi nila, corrupt daw ang Biblia. Nung corrupt. Ayan. Makuan din, parang matalino din. Corrupt ang Biblia. Kaya nagkagulo-gulo tuloy. Pati ang pinaka-fake daw ang mga tao, si Matthew, Mark, Luke, John. Gumagawa lang talaga ng gulo. Hindi yata matino ang mga grupong to eh. Yung mga nauna. Kaya lang hindi na bago. Yan, i-correct natin yan. To correct the history, wag natin palitan ang Bible. Ang Holy Bible, wag na lang natin palitan. You follow. Ang mga wisdom dyan, ang galing. Psalms, Proverbs, at saka sa mga Acts, nandyan yung mga salita ng Diyos eh. Salita ng mga propeta. Dito pa sa Old Testament, yung mga nakasulat din sa Torah. Ang galing, ang galing. Ayan. Kaya, iba talaga ang kanilang pagkatao. Iba ang culture. Dito lang muna tayo sandali. I-focus muna natin ang mall ng isang mall sa lugar na to na malaki din. MOA. MOA. Ayan o. Ayan o. Mall of Ace. Mall of Ace. MOA. Ayan. Malaki din yan. Parang yung katabi doon sa kabila na KCC. Ayan. Mabuti na lang na ano natin, no? Mabuti na lang na alam natin na may civilization na maganda, kasi ang good side ng being followers of Jesus Christ ay dumarami. Palagay natin USA, karamihan dyan na yata mga Christian yung naniniwala kay Kristo. Ayan. Yung sa mga late naman na mga believers, walang Kristo, kaya medyo iba kanilang juice kuno. Gumagawa din sila ng kanilang juice. Pineapple juice. Ayan, dito lang muna tayo. Makinig na lang kayo ng
DXKI, break time, FEBC, Marbel. Ayan, papabot uli. Ayan. So balik tayo sa health. Talaga daming nakakasakit ngayon eh. While we are spending the day and adding one day at a time, we are nearing our death. The more we stay longer, the more we are closing in to the end of our life. Sipin nyo yan. Huwag na lang haluan ng terrorism. Grabe naman kayo. Kung ayaw nyo ng buhay ng matino sa mundo dahil pinagyayabang nyo na yung alak nyo ay bar, alak ko bakar, alak ko ay bar, di ba? Na siya ang tunay na Diyos, yung alak na yan, alak ko. Kung hindi kayo pwede na sa mga freedom loving, wala kayong socialization, we don't listen to music except that you declare that you are very holy, fanatic, kung ano-ano pa dyan na malakas kayo sa inyong idol at hindi nyo gusto makihalo sa Christian, hindi kayo, ayaw nyo pagbate sa Jewish people, at ang iniisip nyo ay gulo, mauna na kayo. Huwag nyong idamay yung inosente. Magkikita din tayo sa langit. Magkikita tayo kung punta kayo ng langit. For me, I'm assured of my salvation because I follow the Holy Bible. I trust and believe that Jesus Christ is the Messiah or Savior. Wala na, uncontested na yan. Kasi ang ginagawa nyo, dahil hindi nga na-correct ang beliefs na yan ng more than 1,000 years eh. May mga fundamentalist kasi na naiwan. Ang masama, may tawag yan, doon sa religion na ginawa nyo, Islamic fundamentalist or terrorist, ganyan. Unaya nyo sa mundo, di mauna na kayo. Huwag nyo idama yung iba. Sabihin nyo matuwa ang Panginoon nyo dahil nakapatay kayo. Wala yan. Mahiya naman kayo sa lahi nyo. Hindi lahat ng kamag-anak nyo ganun eh.
Di ba? Sa 10, siya mang mabait, kayo lang medyo siraulo. Di ba? Kaya ito, i-fast track natin to ang ating usapan. Wala na ibang time eh, kasi tumatanda na tayo. The world is getting older and older, and we are getting nearer and nearer to our grave. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas eh, di ba? It's all by the grace of God, all by the grace of God that we are still alive and we can still watch Papa Bot YouTube channels or Facebook, di ba? Huwag na tayong magyabang, huwag na. If you are trying to climb up, do not put others down. Yan, marami, di ba? So, ito tuloy-tuloy, hindi pa ito nahinto eh. Wala pa. First segment pa lang to, hindi ko pa nahinto tong pag-roll ng aking gallery. Ayan. Habang hinihintay kong resulta doon sa kabila yung pinuntahan ko. Papabot lang to, maniwala kayo sa akin. Pag dumapo yung sakit, dati sabi nila sinda lang eh, parang pag namatay yung tao usog na usog. Hindi pala, may dahilan pala. Yeah, kaya minsan pagising mo wala na, tapos na ang mundo. May mga bukol ka na, pagising mo punta ka ng doktor, o pagising mo ang dumi mo puro dugo. O di ba? O dandahan na namumutla kayo, kidney problem na pala. Kahit na anong gagawin ng doktor dyan, pag talagang time mo na magpahinga, tapos na, wala na, tapos ng maligayang araw natin sa mundo. Kaya ito si Papa Bot, sabihin ko marami na akong nasabi about corruption, pagnanakaw, di ba? Kulang tayo ng Panginoon eh. Kasi kung may takot tayo sa Panginoon, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Mahiya ka sa lahi mo, pinapakain mo sa anak mo galing sa illegal means. Wag na tayo magbulahan. Yung kwento ko lang, no? Yung high school ako, naghirap talaga ako. Naghirap. Mula maliit pa ako, hindi ako naliligo ng umaga eh, kasi sinisipon nga. Pag sinisipon yan, ubo. Nung magkaubo na, di ba, ubo na. Maya lalagnatin na. Balik-balik sa doktor. Ako, balik-balik sa doktor. Maliban sa mga aksidenteng naranasan ko, no? Kinain ako ng rice mill. Mabuti na buhay ako. Yun, pasalamat ko yung kaibigan ko na churchmate na si Dr. sa Alliance. Nalimutan ko tuloy yung doktor sa Provincial Hospital ng Marbel. 1966 masiguro yun. Beltani, Dr. Beltani Clemente. Sir, regards dyan sa langit. Alam ko, nakikita noon eh, nakikita ko pati yung mga old doctors namin na nagsasalita ngayon. The following year wala na. May mga video ako doon eh, naka-save sa aking YouTube. Yung mga tinatawag natin mga mentors, mga patriarchs namin sa medical society. Ayan. So, mabuti nag-uusap tayo ngayon. Kasi pag masama ang pakiramdam ko, lalong-lalo na mag-vertigo. Yung vertigo parang loss of balance. Then parang may slight headache. Gawa ng ito. Nukal yung sa leeg. Dahil may whiplash ako eh. Kaya pag yumuko ako ganyan, magkamali lang ako, wala na. Vertigo na, nahihilo ako. Yeah. Kalahin mo, nahulog ako ng yung patapos na ako ng Department of Anesthesia sa Davao Medical Center.
Senior resident na ako noon eh, chief. Liligpit lang ng gamit, dandahan sa Davao. Siyempre umakyat ako, may cabinet, ganyan, upuan, may platform, kumuha ng mga gamit, libro doon sa taas ng aparador. Pagbaba ko pa naman, nabasag bigla yung monoblock chair. So mataas ang puwit ko, diretso sa sahig. Saka yan, extreme lumbar, spinal pain papunta ng liig, kaya nagka-whiplash. Dalawang herniation, slip disc sa lumbar, dalawa sa liig. Kaya ito, may mga support tayo. Baon-baon na unan. Pag masakit na mag-drive, nakagano na sa unan, saka makapal yung aking back support palagi. Yan, para I can lean on my back properly. At lahat ng mga upuan ko may mga padding, may mga pad. And that started 1997, no? Ilang taon na ngayon? 27 years ba? 7? 24. 27 years? 2024 na ngayon eh. Yeah, 27 years na may back pain ako. So yan ang miracle ng Lord, no? Hindi tayo na paralyze. Grace of God pa rin. 1997, grade 4 pa yata, grade 3 pa yung panganay ko eh. Kung na-paralyze ako nung nag-graduate siya ng year 2000, hindi ko maparal yan hindi ko siya maparal. Kung na-paralyze ako, si Mrs. lang, field niya sa South Cotabato Provincial Hospital is hindi masyado malaki. Yan. Isang opera lang. Isang kaso ko lang, tapos na ang sweldo niya na isang buwan. Kaya nagrasyahan tayo na anak sabay-sabay sa college na hindi tayo nahirapan. Every Monday nagpapadala ng support. Walang kaba. Walang kaba. Talagang grace of God na year 1997 ako nahulog. Nagka-injury ako. Nag-rehab. Lumbar rehab, spinal rehab. Pinahila ko pa yung aking baywang doon sa St. Elizabeth. Sakay pa ako ng yellow bus papunta pabalik dito Marbel. Pinahila ko pa kasi masakit. May tali sa baywang, may tali dito. Kaya para akong ano yung tawag niyan, parang duyan. Para lang hindi maipit yung aking mga nerves. Talaga. Tsaka mula noon, imbis na wala akong naramdaman kasi sa training ko, kahit ilang pasyente hindi ako napapagod. 5, 6, 7, 8 na surgery isang araw, hindi ako napapagod. No pain, nothing at all. Nung nahulog ako, kahit isang kaso lang, cesarean sa umaga. After that, pagod na ako, sakit na ang katawan. My goodness. Tiniis ko. Mabuti nag-private na ako noon eh. Kasi since 1990 sa government ako eh, sa South Cotabato Provincial Hospital ako ang naging chief ng anesthesia 1990 hanggang 1995. Talaga wala akong naramdaman. Nung nagka-injury ako, after I met that heavy fall ng aking buttocks, wala na. Parang 75% ng aking strength nawala. Tiniis ko lang hanggang ngayon. The beauty is nung 2010, nung pumasa ang aking third kid na nurse sa nursing, hininto ko yung inom. Ayan. Mabuti na lang 1991 nanganak si Mrs. ng aming bunso. 1991 pa yun ha. 7 years earlier, hininto ko yung smoking. Yan. So wala masyado na yung bisyo. Kaya lang sa family genes may high blood, so nagka high blood pa rin tayo. Ayan. So maganda yung usapan natin ha. Kaya hindi ko napansin, wala palang tao yung cellphone. Sorry. At least nakikinig kayo. Yan. Hindi ko kasi mabaliktad tong cellphone na to eh. Yan siguro ganyan. Kaya lang. Yan lang para makikita natin may laman.
Yung challenge to sa atin lahat. Yan, challenge sa atin lahat to. Yung ating topic ngayon. Hindi tayo tatagal sa mundo, Chong. Hindi tayo tatagal. Kahit anong yaman mo, araw-araw nag-strive tayo, pera. Trabaho, pera, trabaho, pera. All over the world. Trabaho, pera, trabaho, pera. Materials, materials. 95% yata ng mga tao ganyan. 3 to 5% lang yung inuuna yung Panginoon. Konti lang. Kawawa yung gumawa sa atin. Nagsasabi na siya sasabi na just trust me and lay your burdens on me, sabi niya. Hindi pa tayo maniwala eh. Sarili pa rin natin. Sabi ko pera, magdadasal ka ng pera, ano pa. Grabe yung greed ng tao. Pagdasal mo na lang yung mga struggles mo, then practice yung Bill of Rights. Kung alam mo na may 10 commandments, binigay yan ng Holy Spirit kay Moses eh. Dagdagan mo na lang by reading your Holy Bible. Yun lang. Nandyan lahat sa Bible yan. Huwag na tayo mag-ibang kung sino ka. Tingnan mo itong mga tricycle driver naghihirap paghanap lang ng pera. Siguro sa isang araw 150 lang yung renta para sa may-ari ng tricycle. Yan. Yung tricycle driver, ayun, tingnan mo yung tricycle siguro makaabot ng 600. Meron sang iuwi ng mga 450 sa asawa niya. Ang kalahati niya siguro inom, sugal. Yung sa sinasabi ko, nag-struggle tayo eh. May mahirap, may mayaman. Sobrang yaman ng iba eh. Bakit yan nagsisimba yan ang may-ari dyan. May fear of God yan. Kaya mabuti na lang nakapunta ko sa ibang lugar. Yung jihad terrorism niya ba, are you trying to invade the whole world with that kind of principle? With that kind of belief? Na parang pasukin nyo yung South Korea, Japan, Canada, everywhere, maghasik lang ng lagim. Hoy, yung taga-London na ito. Sa mga taga-London, marami yatang London City Hindi London City, doon sa Europe. Supporter pa kayo ng mga terorista Sa sinabi ko, nagsa-struggle kayo, pati yung South Africa. 1,000 na rin kayo kasi nakatira sa Gaza. Di ba? Ano sinabi ko? 1,000. 1,000 taon na ang belief ng ganyang religion. Ang sa Gaza, 70 years na kayong refugee. Umaasa kayo, lahat ng mga kinakain nyo, suporta, bahay, galing sa ayuda. Yung iba nagtatrabaho siyempre. At saka yung mga ayuda ng mga pera, ginagawa nyo yung tunnel eh. Ano klase? Can you bring that in heaven? Did God tell us to build a tunnel to extend or prolong our lives? Oh, hindi ako maniwala. So sinabi ko, mga billionaire sa ibang lugar gumagawa ng tunnel ngayon eh. You don't know, matalino kayo pero hindi kayo bright. Sabi nga ni Mrs. matalino pero inosente, bobo. Parang ganun. Kasayang mo paka-bright tani. Doon tanas la kay chiddi Sabi ng Mrs. ko, matalino sana pero hindi marunong umintindi eh.
Use your brain. Nandyan lang naman sa Holy Bible on how to live quietly, holy, and be enjoying freedom from fear, from attack, peace, general peace. Kaya itong religion nyo kasi hindi peaceful yan. Sabihin nyo your religion is a religion of peace. Magkano per kilo ng fish nyo? Fish be with you. Wala, hindi ako maniwala, chong. Oh yeah. Salamat naman sa nagsusubaybay sa akin, sorry. Daming rabbit trail eh. Ayan. Paminsan-minsan nakukuha ko, iniisip ko yung pinagsalita ko. Screenshot ko at ang link ina-attach ko para makita nyo saan bandang portion na yon. Ayan. Ayan, ganun talaga yan. Struggle, no? Lahat naman tayo nag-struggle how to just make both ends meet, every day, ganun yan. Pero sa akin, we should be grateful enough that we are still alive and enjoying the creation of God. Be with other people, respect other people, love our neighbors. Yan ang pinakamaganda. Ito kasi ito mga tricycle driver, kinakausap ko yan. Talagang puso ko sa maliliit na tao. Naawala ako sa kanilang situation. At saka nakikita ko yan, maliit pa ako kung hindi ako mag-aral. Mahirapan ako maghanap buhay. Buti na lang nung nahulog ako, still I can earn money. Nag-opera ako ng once a day, twice a day. Malaki naman income dyan pag nag-opera Kahit kalahati lang ako sa surgeon, pero naiipon ko yan. Nakapagpadala ako sa mga anak ko na walang worry. Pera every Monday, ganyan. Tapos kung tuition. Yan, sa sinasabi ko, pag government employee ka, malapad ang loan. Malapad ang loan. Si misis ko ang naglo-loan para sa tuition. Lump sum. Ayan. Yan, binabayaran niya yan ng, I don't know, minus lang sa kanyang sweldo. Sa akin naman, allowance. Ayan. Minsan pag may mga instant na mga babayaran, kayang-kaya ko pa man. Isa pa, hindi ako bumibili ng brand new car. Hindi ko kaya Bumili nga ako ng motor doon sa Hatsuki, ano ba yun sa kanila? Ano ba yun? Biyahira? Universal Trading ba yan? 3,500, 3,000 per month. Ang bigat. Sabi ko, kung wala ka pala tayong income nito, mahirap bayaran to. Pumupunta ako every month. For 3 years, binayaran ko ng 3,000. 3 years ba yun? 2 years. Binabayaran ko monthly. Hirap No? Tapos nag-iisip ako saan ako makakuha ng kotse. Kasi nagmumotor nga ako. Minsan inuulan. Sorry, inaabot tayo ng gabi. Hindi ko nagdugtungan kasi may tumawag, may transaksyon. Yan, dugtungan natin yung topic natin. Gabi na. Yan nga, may babayaran tayo, ganyan. Tapos hindi tayo makabili ng brand new dahil meager income lang, hindi malaki. Kasi hindi tayo dapat hindi mawala na laman ng bangko. Kaya ang brand new na sasakyan. Ang tanong, ang tanong, may bangko ka ba? May laman bang bangko mo? I settle for a surplus, yung mga second hand na hindi naman talagang paralisado. Magagamit pa rin, kahit papano. Magagamit pa rin. So hindi brand new, hindi brand new.
Okay? Ayaw ko naman na yung term na medyo excited. May term dyan, ayaw kong banggitin eh. Yung medyo pasikat. Brand new pero puno ng utang. Display ng kayamanan. Hirap paghanap buhay, walang tulog eh. Anesthesiologist tayo, walang tulog yan. Yan, unahin ang bangko. At saka dagdagan ng dagdagan. May mangyari sa atin, wala, hindi magka-problema yung natitira mga buhay, especially mga bata, asawa. Di ba? Akalain mo kung may ilang ano ka diyan, limpak na laman ng bangko mo, hindi ka mag-worry sa mangyayari sa kanila. Yan. So ilang sasakyan na nagdasal din naman ako na magkasasakyan, no? Galing nagmomotorsiklo ako ng X4 na Suzuki. Suzuki. Minsan nandyan yung box ko ng anesthesia sa aking Suzuki motor. Nagmomotor ako nag-anesthesia. Pag dumating ako sa ospital, nakaganon yung mga para talagang mababa ang tingin nila sa doktor na nagmomotor. Wala akong pakialam. Yung sumasama na ang loob ko kung umuulan. Dahil ang dami kong dinadala, pati na raincoat. My goodness, sabi ko, Lord, na-junk na yung isang kotse ko dahil medyo may pagkaluma na yung bigay ng tatay, nanay. Luma na, mahuhulog na yung pinto. Sira na yung bisagra. Maya may dumating sa bahay, Bot, sa'yo na tong kotse ko, payable when able. Siyempre may pera ako, binigyan ko siya ng ganyan. Binigay ka agad yung kotse sa akin. Ay, salamat, nagka-kotse ako. Yan. During that time, 130,000. Binigyan ko siya ng enough amount na mayroon din akong may natitira pang babayaran, pero okay na yon dahil ang monthly is maliit. Nagkasasakyan kami. That was mga yung motor ko 1998, 99, mga year 2000 yata o 1999, mga ganyan, no? Mitsubishi Lancer. Maya gusto ko naman ng Lord, sabi ko, yung medyo okay naman sana yung kotse ko, yung medyo susi, social. Binigyan ako ni Lord ng yun, laman ko na binibinta pala yung Honda Civic ng bagong model na aking pinsan sa Jensen. Ayan, si Rooney Magan. Go! Naikot si Rigao. Magkano lang yun? 230 yata. Ay, salamat. Sabi ko, okay. Bininta ko naman yung Mitsubishi Lancer. Di ba? Down ko doon. Nagka Honda Civic ako. Maya drive ako Davao, ganyan, Jensen, Davao, Marbel. Ganda ganda. Tungtuwa ako. Binibigyan ako ng Panginoon ng service, pati siyempre moral booster din naman ng mga bata. May kotse yung tatay nila. Ganyan. Ngayon napansin ko, mababa. Mababa ang kotse. Sabi ko, nagambisyon na naman si Papa Bot. Lord, why don't you, sabi, nakikita ko kasi ang Ford Fiera ng iba mataas, matangkad. Ang Honda Civic mababa. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng medyo mataas. Maya may inopera ako sa Fatima, Our Lady Fatima, na made ng ni Chinchin. Chinchin, pilido ni Chinchin yung people. Sabi, Dok, yung inopera mo na made namin, sabi niya, yung inalis mo yung mattress,
pwede yung ibabayad ko aso. Aso, Labrador. Pinuntahan ko sa bodega, 2 Labrador, oh, tuta. Crush kong tuta, eh, first time ko magka ano eh. Yung may aso na hybrid Labrador, kinuha ko. Libre na yung maid niya, hindi ako nagsingil anesthesia. While nandun ako, nagtutur doon sa bodega, napansin ko may adventure na bago. Yeah, bagong model. That was 2003 yata. Hindi, 2000 ang model, kaya lang 2 years after nakita ko siya, that was 2023 nakita ko siya. So mga roughly mga 2 to 3 years old pa lang, Mitsubishi Adventure. Ano nangyari nito? Bakit hindi tumatakbo? Nakita ko sa bodega eh, nila Chinsin. Sabi niya, ano yan? For sale kasi yan, kasi hindi na ginagamit eh. May mga kutsi din sila eh. Ganyan. Binuksan ko makina, tiningnan ko, ayun. Nung pagbukas ko ng makina, nagsitalunan yung daga. Sabi ko, kawawa naman yung kutsi nyo, daming daga, kainin tong mga wire eh. Yan, totoo yan. Sabi ko, well, ganito, binta nyo ba talaga? Ayan. Oo, sabi niya, binta. Bibinta nga, baligya. Ha? Ang nangyari, ganyan. Sabi, pwede yata to ah. Pwede yata to ah, sabi ko. 600,000. Pero utang. Down lang ko ng konti. Eh nangyari, ganyan. Ganyan talaga nangyari. Yeah. Totoo yun. Tapos, kako, bilhin ko na kaya to para hindi na masira tuloy. Ay, nagkatotoo, nabili ko nga. Ay, utang, hindi, bili yun. Hindi pa ako may-ari, utang eh. Binigyan ko siya ng certain amount, si Chinsin. Ayun. The rest, hulog-hulugan na naman. Naka Mitsubishi Adventure ako na medyo matangkad na. Mataas na. Natuwa ako sa nangyayari. Pero okay lang kasi hindi kaya kasi yung brand new outright. Kaya yan pero maubusan tayo ng stock. Ano nangyari? Ito. Kinuha ko na yung Adventure. Adventure, Mitsubishi. Ang galing. Tibay ng magandang sasakyan, no? High end. Dami nga inggit doon eh. Kalahin mo 2003, 2004 may mga ganyan SUV. Ayun, nakuha ko na magkano yung basta na sa akin may absolute deed of sale or ganyan may kulang lang eh, kayang-kaya sa PhilHealth yung lahat ng cheque ko, claims sa PhilHealth doon binibigay ko sa kanya. Pwede pa kasi yung magbigay ka lang ng cheque, yan, parang second endorsement doon sa kanya lahat hanggat fully paid. Kalahin mo, nagdadasal ako na medyo matangkad yung aking kotse, binigyan ako ng Panginoon ng ganyan hanggat yun, umabot ang 2012, nabiyayaan na naman tayo ng yung Innova. Yan, 2024 ngayon, nandyan pang Innova eh, ha? Ilang taon na? 12 years old, nandyan pa. Grasya lahat, grasya ang nangyayari, mga grasya ng Panginoon, grabe. Yan, naibenta ko yung Adventure ko, mga total of 20 years old siguro siya, kasi year model 2000 model.
Naibinta ko siya last 2020 yata, bago mag pandemic, parang gano'n. Grabe ang dasal ko. Siyempre ito parang dandahan talagang buhay eh. Nung nagka-Innova na, maganda ang performance eh. Toyota, maganda. People's car yan eh. Kahit saan mo, pwede mo ipaayos eh. Yan. Yung mga under the mango tree na mekaniko, madali lang, mura lang mga spare parts. Ang dumating yung panahon na yun, 2012, 2013, 14, ganyan. Nagti-dream naman ako, dasal na naman, Lord. Gusto ko yung malaki kasi parang gusto ko yung matangkad na naman. Matangkad. Yung kung pwede, 4x4. 2017, nabiyayaan na naman ako ng Hilux. Nako. Hindi lang 4x4. Kasi walang stock doon sa Cagayan. Gusto kasi ni Mrs. ko, orange. Naghanap kami Davao, Cebu, walang orange during that time. Yan, sige na lang, yung 4x2 na lang na Hilux, Toyota. Yun, doon, available sa Cagayan. Pinuntahan namin. Umalis kami dito sa Marbel, mga Wednesday. Yan, natransact namin Thursday. Balik kami dito Friday, Good Friday, yung parang ganito, Holy Week. Grabe, no? Kasi doon din ang stock ng RS Honda na aking anak. Doon niya nakuha sa Cagayan. Doon lang kasi may stock din. So yun ang history. Grabe ang Panginoon magbigay ng biyaya. Kung hindi din naman siguro ibigay, sabi ko, Lord, sanay naman ako sa hirap. Marunong din naman tayong bumaluktot habang maikli ang kumot. Kasi sometimes it pains a lot if we cannot acquire what we dream or what we ask from God. But hindi yan. Lahat kasi ng biyaya galing sa Kanya. We cannot just tell Him to do what and give us what we wish and wants. Kailangan maghintay. Kaya ganyan ang Panginoon eh. Ganyan. Hindi lahat binibigay. So nakukuha sa prayers yan at saka perseverance. Wait until such time na ibibigay talaga ng Panginoon. Marami tayong dreams, kaya lang ipasa-Diyos mo na lang yan. Pasa-Diyos mo na lang doon. Pass it to God. So medyo matagal lang usapan natin, ha. I hope na nag-i-enjoy kayo. Papabot lang to, papabot na walang sinasabing tao. The lowest form of animals and pinakamababang tao sa buong mundo. Walang sinasabi. But tell you, learn from me. Hindi kita pahamak. Kasamahin nyo si Papabot, nandito lang. Just join me with my cause. Righteous living, no terrorism. Hanggang ngayon may terorista pa mga yan. Meron last year, pinaputukan doon sa Lanao ba yun? Yung simbahan ng Catholic Church, pinaputukan na naman. Aywan ko kung nakasali ang bomber doon. Duwag eh. Nag-iwan lang yata ng bomba nun. Ba't hindi mo sinaling sarili mo? Malanganin ka ba? Takot ka mamatay. Stupid. Huwag mong sabihin, sumigaw ka ng alak. Alak ko, bar. May bar na may drink. Nakakalasing na bar eh. Alak niya, bar. So biro lang lahat yung iba, ha? Serious yung iba. Kaya peace be with us. March 25, 2024. Sana nasa maayos na katawan kayo. Yan, importante, pray to God for everything. Lahat. Trust God. Basa tayo ng Bible. Wala nang ibang
substitute ang God. Hindi ako maniwala na mas may magaling pa sa God. God has no substitute. Nandyan lahat sa Kanya. God is all in one. All in one. And yun lang. Thank you for watching. I hope gumaganda-ganda ang mundo natin habang sinubaybayan natin ang nangyayari. Peace and God bless. Bye bye.